Narinig nyo na ba ang balita? May aswang na umaatake dito sa Boring Gabi. Oo, Mang Tasyo, narinig nga po namin yung balita na yan. At kinakain pa daw ang mga alagang hayop. Miss, parang malungkot ka ha? Mapag-inuman ka na muna sa amin. Sigurado ba kayo? Gusto nyo talagang makipag-inuman sa akin? Boys! Lumapit kayong lahat sa atayo at mag-iinuman. Tuwarang awa nyo kay! Parang awa nyo na! Akala ko noong una, sadyang maganda lang talaga ang mga dalaga sa probinsya. Pero habang tinititigan ko si Liraya sa gitna ng palengke, may kung anong lamig na gumagapang sa batok ko. Bakit ba tuwing lumalapit ako sa kanya, tumatahimik ang mga kuliglig at tila lumalayo ang mga tao? Sabi nila, huwag daw akong magpapatangay sa ganda niya dahil may dugong iba ang nananalaytay sa kanya. Pero huli na ang lahat dahil naramdaman ko na ang kaniyang haplos at hindi iyon haplos ng isang normal na tao. Gusto niyo bang malaman kung ano ang nakita ko sa loob ng kanilang bahay sa dulo ng Maisan? Noong bumalik ako rito sa baryo, malalam pagkatapos mamatay ni tatay, ang tanging plano ko lang ay ayusin ang aming lumang bukid at mabuhay ng tahimik. Galing ako sa Maynila kaya sanay ako sa ingay ng sasakyan at usok. Pero ang katahimikan dito sa probinsya, iba ang hatid sa akin. Hindi ito yung katahimikan na nakaka-relax. Ito yung katahimikan na parang may nagmamasid sa'yo sa likod ng mga puno ng kawayan. Isang umaga, habang bumibili ako ng kape sa palengke, doon ko siya unang nakita. Si Liraya, suot niya ang isang simpleng puting bestido na abot hanggang tuhod. Ang kaniyang buhok ay mahaba, itim na itim, at kumikinang kahit hindi naman gaanong matindi ang sikat ng araw. Maputi siya, pero hindi yung puting kislap ganda. Para siyang porselana na hindi kailanman nasinagan ng araw. Tumigil ang mundo ko nang magtama ang mga mata namin. May lungkot doon na hindi ko maipaliwanag. Gusto ko siyang lapitan, pero bago pa ako makahakbang, naramdaman ko ang isang mabigat na kamay sa balikat ko. Si Mang Berting pala, ang kapitbahay namin na laging may bitbit na itak. Mateo, huwag mong masyadong titigan ang anak ni Doña Salve. Bulong niya sa akin. Ang boses niya ay parang kinakalawang na yero. Hindi mo alam ang pinapasok mo, yung pamilyang yan. May dalang malas sa baryo natin. Hindi ako naniwala. Akala ko ay chismis lang yun ng mga matatanda na walang magawa sa buhay. Para sa akin, si Liraya ay isang babaeng nangangailangan ng karamay. Kaya naman gumawa ako ng paraan. Araw-araw, dinadalhan ko siya ng mga bunga mula sa aking bukid. Pakwan, mangga at saging. Noong una, hindi niya ako kinakausap. Tatanggapin lang niya ang dala ko. Titingin ng matagal sa mga mata ko at papasok na sa loob ng kanilang bakod na gawa sa matataas na kawayan. Pero isang hapon, bago lumubog ang araw, nagsalita siya. Bakit ka pa bumabalik dito, Mateo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang boses niya ay malambot, parang agos ng tubig sa sapa. Ngumiti ako sa kanya at sinabing wala akong dahilan para matakot. Sinabi ko sa kanya na sa syudad, mas nakakatakot ang mga tao roon dahil harap-harapan kang lolokohin. Pero siya, mukhang tapat. Simula noon, naging madalas ang aming pag-uusap sa tapat ng kanilang bakod. Nalaman ko na hindi siya lumalabas kapag gabi. Sabi niya, mahina raw ang kaniyang katawan at baka himatayin siya sa lamig. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Hindi ko na napapansin na tuwing gabi, may naririnig akong kakaibang kaluskos sa bubong ng aking kubo. Hindi ko rin pinapansin ang mga balita na may mga kambing na naman na natagpo ang patay sa kabilang kanto, na tila sinipsipan ng dugo at tinanggalan ng laman. Ang nasa isip ko lang ay ang mukha ni Liraya. Isang gabi, naisipan kong sorpresahin siya. Nagdala ako ng kakanin na luto ko mismo. 10:00 na ng gabi noon at bilog na bilog ang buwan. Ang buong paligid ay kulay pilak. Habang naglalakad ako sa gitna ng Maisan papunta sa bahay nila, napansin ko ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. May mga bakas ng paa sa lupa pero hindi ito bakas ng tao. Parang bakas ito ng isang malaking aso pero ang mga daliri ay masyadong mahahaba at may malalalim na baon ng kuko. Nang makarating ako sa dulo ng Maisan, nakita ko ang bahay ni Liraya. Madilim. Walang kahit isang gasera na nakasindi, pero mula sa loob may naririnig akong ingay. Hindi iyon boses ng tao. Isang ungol yon na parang nasasaktan pero kasabay nito ay ang tunog ng parang may nginunguyang matigas na bagay. Crunch, crunch. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng kanilang silid. Ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko.
Sumilip ako sa siwang ng mga kahoy. Doon, sa gitna ng silid na nababanaagan ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang figura. Nakatalikod siya sa akin pero kilala ko ang mahabang buhok na yon. Si Liraya. Pero hindi na siya ang mahinhin na dalagang nakakausap ko sa palengke. Ang kaniyang mga balikat ay nakakubkob at ang kaniyang katawan ay nanginginig. May hawak siyang isang bagay na kulay pula at basa. Habang dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng bintana, doon ko nakita ang katotohanan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay kumikinang na kulay dilaw sa dilim. Ang kanyang bibig ay puno ng dugo, at sa kanyang paanan ay nakahandusay ang isang patay na biik na hati ang katawan. Hindi siya makapagsalita pero ang mga kuko niya ay dahan-dahang bumaon sa sahig na gawa sa kawayan. Tumakbo ako nang hindi lumingon hanggang sa makarating ako sa aking kubo. Hindi ko naisara ang pinto ko sa sobrang takot. Doon ko naintindihan ang babala ni Mang Berting. Pero ang mas masakit, sa kabila ng takot ko, nandoon pa rin ang pag-ibig ko sa kanya. Paano naging halimaw ang babaeng pinapangarap ko? Akala ko ay sapat na ang makita si Liraya na lumalapan ng hilaw na karne para layuan ko siya. Pero may mas matindi pa palang revelasyon na naghihintay sa akin. Bakit ang mga gamit ni tatay na matagal ko nang hinahanap ay nakabaon sa bakuran ng isang pamilyang kinatatakutan ng buong baryo? At si Doña Salvia ang kaniyang ina, bakit tila alam niya ang bawat galaw ko bago ko pa ito gawin? May mga sikretong mas matalas pa sa kuko ng aswang at sa gabing ito, balak kong hukayin ang lahat ng iyon. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat kaluskos ng dahon ng saging sa labas ng aking kubo ay tila tunog ng kuko na gustong pumasok sa aking silid. Pagdilat ng mata ko kinaumagahan, tila ba pagod na pagod ang aking katawan. Pero hindi ang takot ang nananaig sa akin kundi ang matinding pagkalito. Bago ako tumakbo palayo sa bahay ni Liraya kagabi, may nakita akong bahagyang nakabaon na kahoy sa ilalim ng kanilang puno ng mangga. Dahil sa ulan kamakailan, medyo naagnas ang lupa kaya lumitaw ang isang bahagi nito. Kilala ko ang ukit ng kahoy na iyon. Iyon ang lumang baol ni tatay na sabi ni nanay ay nawala raw noong huling beses siyang bumisita rito sa Bicol bago siya namatay. Kahit nanginginig ang tuhod ko, bumalik ako sa dulo ng maisan nung mag-umaga na. Maliwanag na ang sikat ng araw kaya kahit papaano ay nabawasan ang takot ko. Nagtago ako sa mga puno ng mais at pinagmasdan ang bahay. Nakita ko si Liraya. Lumabas siya ng pinto, suot muli ang kaniyang malinis na puting damit. Para siyang walang malay sa nangyari kagabi. Nagwawalis siya ng bakuran ng napakaamo ng mukha. "Mateo, alam kong nandyan ka," biglang sabi niya nang hindi tumitingin sa direksyon ko. Napatalon ako sa gulat, lumabas ako mula sa pinagtataguan ko. "Liraya, kailangan nating mag-usap." Tumingin siya sa akin at ang mga mata niya ay wala ng dilaw na kislap. "Malungkot lang ang mga ito gaya ng dati. Nakita mo ako kagabi, di ba? Nakita mo ang tunay na ako, hindi ako nakapagsalita agad. Gusto ko siyang yakapin pero gusto ko ring tumakbo palayo. Bakit, Liraya? Ano ang nangyayari sa iyo?" "Sumpa ito, Mateo. Sumpang hindi ko ginusto. Simula nang magdalaga ako, bawat bilog na buwan, nawawala ang sarili ko. Pinipilit kong maging tao, pinipilit kong labanan ang gutom pero minsan, mas malakas ang dugong nananalaytay sa akin." Umiyak siya ng tahimik. "Kaya lumayo ka na habang may oras pa. Baka sa susunod, ikaw na ang maging biktima ko." Lalapit na sana ako para hawakan ang kamay niya nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Lumabas ang isang matandang babae na tuwid ang tindig. Si Doña Salve. Ang kaniyang buhok ay puting-puti na at ang kaniyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ko. "Mateo, anak ni Ricardo," boses niya na malamig pa sa yelo. "Huwag mong sisihin ang anak ko. Ang sumpa namin ay hindi namin pinili. Pero ikaw, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na ang pamilya niyo ang may utang sa amin?" Naguluhan ako. "Anong utang? Anong kinalaman ng tatay ko sa inyo?" Hindi sumagot si Doña Salve. Sa halip, itinuro niya ang puno ng mangga kung saan nakita ko ang baol. "Hukayin mo ang nakabaon dyan at kapag nalaman mo ang katotohanan, ikaw ang magdesisyon kung lalayuan mo si Liraya o tatanggapin mo ang tadhana na matagal nang nakasulat." Kinuha ko ang isang lumang pala sa tabi ng bakod at nagsimulang maghukay. Pawis na pawis ako, hindi lang dahil sa pagod kundi dahil sa kaba. Nang makuha ko ang baol, agad ko itong binuksan. Sa loob, nakita ko ang mga lumang litrato ni tatay. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang isang diary. Binasa ko ang huling pahina nito. Nakasulat doon, "Patawarin mo ako, Salve, hindi ko kayang panindigan ang sumpa niyo. Iiwan ko ang baryong ito para sa kaligtasan ng magiging pamilya ko sa Maynila. Pero alam kong darating ang araw na babalik ang anak ko rito para tapusin ang sinimulan ko." Napatingin ako kay Doña Salve. "Anong ibig sabihin nito?" "Ang tatay mo, Mateo,
Siya ang dapat na mag-aalaga sa amin. Siya ang bantay. Ang pamilya niyo ay mga tagapag-ingat. Kayo ang tanging may kakayahang magpatulog sa halimaw sa loob ni Liraya nang hindi siya kailangang patayin. Paliwanag ni Doña Salve. Pero tumakas ang tatay mo, iniwan niya kami. At dahil doon, lalong lumala ang sumpa ni Liraya. Biglang humangin ng malakas. Ang langit na kanina ay asul ay biglang nagdilim kahit tanghali pa lang. Naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Si Liraya ay biglang napaluhod sa lupa, hawak ang kaniyang ulo. "Mateo, umalis ka na," sigaw ni Liraya. Nararamdaman ko na naman, hindi ko kayang pigilan. "Hindi," sigawin ko ni, "hindi kita iiwan." Pero huli na, nakita ko ang mga kuko ni Liraya na nagsimulang humaba. Ang kaniyang puting damit ay tila masikip na sa kaniyang katawan na unti-unting lumalaki. Ang kaniyang mga sigaw ng sakit ay napapalitan na ng malalim na ungol. Si Doña Salve naman ay tumayo lang doon, tila hinihintay kung ano ang gagawin ko. "Ipakita mo, Mateo. Ipakita mo kung ikaw nga ang anak ni Ricardo. Gamitin mo ang nasa loob ng baol para pakalmahin siya o panoorin mo siyang ubusin ang buong baryo ngayong gabi." Hinalughog ko ang loob ng baol. Sa ilalim ng mga litrato, may nakita akong isang kwintas na gawa sa pilak na may nakasabit na kakaibang bato, isang batong kulay itim pero may ningning sa loob. Naalala ko ang sabi ni tatay noon. "Mateo, ang kwintas na ito ay para sa babaeng tunay mong mamahalin. Ibibigay mo ito sa kanya para manatili siyang ligtas." Ngayon ko lang naintindihan, hindi ito proteksyon para sa babae, kundi proteksyon para sa lahat laban sa babaeng iyon. Habang papalapit si Liraya sa akin, ang kaniyang mukha ay hindi na mukha ng tao. Ang kaniyang balat ay nagiging kulay abo at ang kaniyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga. Sa isang iglap, tumalon siya patungo sa akin. Mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, nasa ibabaw ko na si Liraya. Ang kaniyang bigat ay hindi na gaya ng isang normal na babae. Para siyang isang bulto ng bakal na may mga kuko. Ang kaniyang mga pangil ay ilang pulgada na lang ang layo sa leeg ko. At amoy na amoy ko ang lansa ng dugo sa kaniyang hininga. "Liraya, itigil mo yan! Ako ito, si Mateo!" Sigaw ko habang pilit kong itinutulak ang kaniyang dibdib. Pero walang sagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kaniyang malalim na pag-ungol. Ang kaniyang mga mata ay wala ng bahid ng pagkatao. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Doña Salve na nakatayo lang sa ilalim ng puno, malamig ang tingin sa amin. "Gamitin mo ang kwintas, Mateo! Yan lang ang tanging paraan para hindi kanya mapatay." Sigaw ni Doña Salve. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, hinawakan ko ang pilak na kwintas. Sa sandaling madikit ang balat ko sa itim na bato, naramdaman ko ang isang matinding kuryente na dumaloy sa braso ko, parang may bumubulong sa isip kong gaboses ng mga taong matagal nang pumanaw. Gamit ang lahat ng lakas ko, isinuot ko ang kwintas sa leeg ni Liraya. Sa sandaling lumapat ang pilak sa kanyang balat, nagkaroon ng parang usok. Sumigaw si Liraya ng isang napakasakit na tunog na yumanig sa buong paligid. Tumalsik siya palayo sa akin at namilipid sa lupa. Ang kaniyang anyo ay unti-unting bumalik sa dati, ang mga kuko ay umikli, ang mga pangil ay nawala, at ang kaniyang balat ay bumalik sa pagiging porselana. Nakahandusay siya sa lupa, humihingal at umiiyak. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. "Liraya, okay na, nandito na ako." "Bakit hindi mo pa ako hinayaang mamatay, Mateo?" Bulong niya sa gitna ng kaniyang paghikbi. "Mas mabuti pang mawala na ako kaysa maging ganito gabi-gabi." "Dahil hindi mo kasalanan ito," sabi ko habang tinitingnan ang diary ni tatay na nalaglag sa lupa. Binuksan ko ang huling bahagi na hindi ko pa nababasa ng buo. Doon ko natuklasan ang lahat. Hindi pala aswang si Doña Salve nung una. Sila ang pinakamayamang pamilya sa baryo noon at ang tatay ko ay ang kaniyang kasintahan. Pero dahil sa inggit at sakim sa lupa, nagnakaw ang tatay ko ng isang anting-anting mula sa mga ninuno ni na Doña Salve, isang anting-anting na dapat ay nagpoprotekta sa kanilang pamilya. Nang mawala ang anting-anting na iyon, ang proteksyon ay naging sumpa. Ang pamilya ni na Doña Salve ay nagdilim ang dugo. Si tatay ang dahilan kung bakit naging aswang ang pamilya ni Liraya. Ang kwintas na hawak ko ngayon ay ang mismong anting-anting na ninakaw ni tatay noon. Ibinigay niya ito sa akin bago siya mamatay, hindi para protektahan ako, kundi para ibalik ito sa tamang may-ari sa huling sandali. "Patawarin mo kami, Liraya, patawarin mo ang tatay ko," sabi ko habang lalong hinihigpitan ang yakap sa kaniya. "Hindi sapat ang patawad, Mateo," biglang singit ni Doña Salve na nasa likuran na pala namin. "Ang sumpa ay hindi mawawala ng ganun lang. Ang kwintas ay pampatulog lang ng halimaw. Para tuluyang matapos ang sumpa, kailangan ng isang sakripisyo mula sa dugo ng kumuha nito." Nanigas ang buong katawan ko. "Anong ibig mong sabihin?"
Sa susunod na bilog na buwan, ang sumpa ay magiging permanente na kay Liraya. Hindi na siya babalik sa pagiging tao kailanman, sabi ni Doña Salve na may halong pait sa boses. Ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay kung ang isang tagapag-ingat ikaw, Mateo, ay mag-aalay ng kaniyang sariling buhay sa harap ng dambana ng aming mga ninuno sa kuwebang nasa dulo ng sapa. Tumingala si Liraya sa akin, puno ng takot ang mga mata. "Wag, Mateo, wag mong gagawin yun. Hayaan mo na akong maging ganito. Mas pipiliin ko pang maging halimaw kaysa mawala ka sa akin." Pero nakita ko ang takot sa kaniyang mga matatakot na baka isang gabi ang mismong taong mahal niya ang kaniyang mapatay. Napatingin ako sa paligid. Ang mga taga-baryo ay nagsisimula na ring magtipon-tipon sa di kalayuan. May mga dala silang sulo at itak. Naririnig ko ang kanilang mga sigaw. "Lumabas kayo riyan, mga aswang. Alam namin kayo ang pumapatay sa mga hayop namin." Sigaw ng isang lalaki. Wala na kaming oras. Ang galit ng mga tao ay kasing tindi ng gutom ng halimaw sa loob ni Liraya. Kailangan naming magdesisyon. Mabilis kaming tumakbo ni Liraya at Doña Salve patungo sa kuweba sa dulo ng sapa habang maririnig ang mga sigaw ng mga taga-baryo sa aming likuran. Ang mga sulo nila ay parang mga maliliit na bituin na bumubuo ng isang dagat ng apoy. Hingal na hingal ako pero hindi ko binitawan ang kamay ni Liraya. Kahit malamig ang kaniyang palad at bahagyang tumutulis na naman ang kaniyang mga kuko, wala akong pakialam. Pagdating namin sa loob ng kuweba, sinalubong kami ng amoy ng luma at basang lupa. Sa gitna nito ay may isang malaking batong patagang dambana. May mga nakaukit na kakaibang simbolo rito na tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng kisame ng kuweba. "Dalian mo, Mateo," utos ni Doña Salve. "Ipatong mo ang iyong mga kamay sa dambana habang suot ni Liraya ang kwintas. Kailangan mong bigkasin na tinatanggap mo ang lahat ng sakit at sumpa kapalit ng kaniyang kalayaan bilang tao." Lumapit ako sa dambana, tumingin ako kay Liraya na noon ay nanghihina na, ang kaniyang mga mata ay nagsisimula na namang maging dilaw. "Liraya, gagawin ko ito dahil mahal kita. Gusto kong mabuhay ka ng normal, yung hindi ka na natatakot sa gabi." "Wag, Mateo, parang may mali," bulong ni Liraya. "Ang boses ni nanay. Hindi ito boses ng pag-aalala." Napatigil ako. Tiningnan ko si Doña Salve. Nakatayo siya sa dilim at sa unang pagkakataon nakita ko siyang ngumiti isang ngiti na puno ng tagumpay, hindi ng lungkot. Biglang pumasok sa isip ko ang isang detalye sa diary ni tatay na nakalimutan ko sa sobrang kaba. Sabi roon, ang tagapag-ingat ay hindi lang tagabantay. Sila ang nagsisilbing kulungan. Kapag ang tagapag-ingat ay nag-alay ng dugo, ang sumpa ay hindi mawawala, kundi lilipat. "Doña Salve," boses ko ay matapang na. "Hindi ito para kay Liraya, di ba? Gusto mong ilipat ang sumpa sa akin para maging malaya ka at ang pamilya nyo habang ako ang magiging halimaw na habang buhay na magbabantay sa inyo?" Tumawa ng malakas si Doña Salve. Ang kanyang boses ay naging parang gasgas na bakal. "Matagal na kaming nagdurusa, Mateo. Ang pamilya mo ang nagnakaw ng aming dangal. Ngayong gabi, ang dugo mo ang magbabayad para maging tao kaming muli at ikaw ang kukuha ng aming kadiliman." Biglang sumabog ang galit ng mga taga-baryo sa pasukan ng kuweba. Nakita nila kami. "Ayan sila, patayin ang mga aswang." Sa gitna ng kaguluhan, hinila ko si Liraya. "Liraya, kailangan nating tumalon sa sapa sa ilalim. Huwag mong gagawin ang ritual." Pero bago kami makakilos, sinunggaban ni Doña Salve ang braso ko. Ang lakas niya ay hindi pang matanda. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, si Liraya ang humarang. Hinawakan niya ang kwintas sa kaniyang leeg at buong lakas na hinila ito hanggang sa maputol ang tali. "Hindi ko hahayaang saktan mo siya, inay," sigaw ni Liraya. Dahil wala na ang kwintas, biglang bumalik ang anyong aswang ni Liraya. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya sa akin sumugod. Sumugod siya sa sarili niyang ina para protektahan ako. Sa sobrang gulat ng mga taga-baryo, tumigil sila sa paglusob. Nakita nila ang isang halimaw na nagtatanggol sa isang tao. "Takbo, Mateo! Takbo na!" sigaw ni Liraya habang nakikipagbuno kay Doña Salve na nagsisimula na ring magbago ang anyo. Wala akong nagawa kundi tumalon sa malalim na sapa sa ilalim ng kuweba. Ang huling nakita ko bago ako lumubog sa tubig ay ang pagguho ng bahagi ng kuweba dahil sa gulo at ang liwanag ng sulo na unti-unting namamatay. Nagising ako sa pampang ng kabilang baryo nang mag-umaga na. Sugatan ako at basang-basa. Bumalik ako sa baryo Malalam pero wala na ang bahay ni Liraya. Sinunog na ito ng mga taga-baryo. Ang kuweba naman ay tuluyan ng natabunan ng mga malalaking bato. Walang nakakaalam kung nasaan si Liraya o si Doña Salve.
Sabi ng mga tao, namatay na raw ang mga aswang, pero ako, alam ko ang totoo. Tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, nag-iiwan ako ng sariwang prutas at bulaklak sa tapat ng gumuhong kuweba. At minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naririnig ko ang isang malambot na unglisang ungol na hindi nakakatakot, kundi isang ungol na parang nagpapasalamat. Hindi ko siya nailigtas sa sumpa, pero nailigtas ko ang kaniyang puso mula sa masamang plano ng kaniyang ina. At kahit kailan, hindi ko pagsisihan na minahal ko ang anak ng isang aswang. Alam niyo ba kung ano ang daladala ko hanggang ngayon? Iyong itim na bato mula sa kwintas. Sabi nila, kapag hawak mo ito, mararamdaman mo ang tibok ng puso ng taong pinag-alayan mo nito. At gabi-gabi, nararamdaman ko ang mabilis na tibok nito mula sa loob ng kagubatan. Buhay si Liraya. At balang araw, hahanap ako ng paraan para muli siyang maging tao, kahit abutin pa ako ng habang buhay.